counter setup ang makikita natin dito mula sa MY. Kaya mahirap mag-explain na mahaba pag etong Team Sibol, nasa dulong dila ko, TLPH, ang ikakas mo. Kailangan narekta ko muna sa predict, saka mo explain. Answer before explaining. Diba, kadalasan sa mga exam, solution muna Diba? Solution bago yung correct answer. Pero dito, ang answer naman nila on True Gold Lane is going to be the Harit na finally mahahawakan na ni Soriano. Isa rin sa favorite picks niya so far. At ngayon, masusubukan kung ano nga ba mga naging tweak around ng Team Malaysia sa Philippines, eyeing out na sila ngayon ang isa sa tinitignan na susi ng Team Philippines para makarekta sa semifinals. Sila ba ang makapagbigay ng semifinals na spot para sa Team Philippines? Yan, dito natin masasagot yan. Kaya sa lahat ng manonood, akala mo kung makapag-aya ako, akala mo grand finals na no? Pero sa lahat ng mga manonood, sabay-sabay nating suportahan ang mga kababayan natin. This is the last game for this day. Sabi nga ni Athena, dito rin nakasalalay kung magkakaroon ba ng upper seed slot. Mas secure ba ng Team Philippines ang upper seed slot kontra sa MY o hindi? So sabay-sabay na nating panoorin yan dito sa Best of 2 series na ito. Ito na yung final match-up na mapapanood natin. The final 2 games ngayon sa Southeast Asian Games. First day ng group stage. Okay, linawin ko lang At ngayon, para naman sa Team Philippines, as we mentioned, the momentum is still going. Nandun yung dominance nila na na-insert sa first 3 matches na ating nakas. And now for the fourth match, looking forward din tayo sa very dominating na game kasi sa ngayon, tignan mo naman kung dominating perfect example ni ginagawa dito ni Lafi de la Cruz. Kayum, Shakahajo ngayon ay medyo makukuha. Hindi pala medyo, makukuha talaga. That's going to be a first blood para kay De La Cruz. Grabe nagtipid ang Malaysia doon sa paggamit ng kanilang resources. Hindi pinop ni Kayum o si Yumsian yung kanyang revitalize, hindi rin ginamit ni Hazik yung kanyang flicker. Pero that cost them the early kill na nakuha dito ng Philippines. And dito natin masasabi na minsan hindi talaga okay magtipid. Kailangan minsan ready ka rin kailangan minsan alam mo kung kailan ka magwawaldas ng kayamanan mo. And ang mga Pinoy, alam nilan kung kailan sila mag-all in. And PHI De La Cruz, ito na naman yung panimula ng mga kasalanan ni De La Cruz Diba? Magiging sakit sa ulo na naman yung Hilda ni De La Cruz. Nepomuceno, si Silip doon, kinabitan ng shadow. Pero medyo delikado ang buhay dito ni De La Cruz. Pero mamba out, disiplina ang paiirali ng mga kapwa natin Pinoy. Ayun kailangan maging wais. Ayan, wais at madiskarte. At likas na yan pagka ikay Pilipino. At ngayon, diskarte naman nila De La Cruz at Binoy ang ating aasahan. Andiyan na nga lang din nakaabang. There's going to be a real manipulation. Wow! Pero sila Binuya pa ang lalamang hack going down. Maiwas sa pinakagitna. At lahat ng mga dadaanan ay masasakop. Mabibigyan ng gusto. That's a turtle na kanilang makukuha plus 2 kills laban sa Team Malaysia. At ang matindi doon, dinagdagan na naman ni De La Cruz yung listahan niya sa mga kasalanan niya. Siya pa yung nakasecure ng turtle. And with that being said, masasabi natin na first 3 minutes napasa kamay ito ng Team Philippines. Now for Malaysia, paano nila sasabayan yung ganitong maagang advantage ng Pilipinas? Ang sagot yata, puruhan si Vinuya dun sa taas. Nakaabang din actually doon si Idrin, and definitely that is a good pick-off. Di natin may pagkakailayon para sa MY, pero anong nangyari na nakawan sila ng orange buff? Kailangan nakikita rin talaga natin yung mga gantong klase ng mga agaw ng Team Philippines na akala natin parang bakit wala silang cross-map trade? Ba't di sila gumawa na mirror move? Kasi kailangan nilang i-take into consideration na malimitahan yung jungle camp din for Malaysia. Pwede mo naman
bawiin sa ibang aspeto kumbaga. Diba? At ngayon, para sa Team Malaysia, ito na may taktika na gumagana sa kanila. Mag 4-man rotation onto a single person at si Vinuya nga yung napili nila. Pero important thing for Team Philippines is hindi pa naman nadidisrupt yung jungling pattern dito ni Nepomuceno. Yung gold lane ay ligtas pa rin naman. Even the mid lane is still strong as ever. Retraction pulse kumasa. Tumama man yung EUG. Makakataas pa si Pabico with a flicker. Si Edrina, grabe yung paghahabol. Siya mapapa-flicker out. Ligtas pa rin doon si Pabico. What a clutch move para sa Team Philippines. Vinuya makakasalubong dito si Kayum habang si De La Cruz ay naghahanap ng pwedeng matantusan, mailagay sa kanyang listahan. Meanwhile, the turtle is up for grabs. Makikita to ni Idrin na force agad yung Ugi Shadow Kill para dito kay Nepomuceno. Makakasigure pa rin naman ang pagong habang si Vinuya naman ngayon ay naghahanap ng pwesto. Makukuha niya magpakagandang Thorn of Ruins. Kaso nga lang yung follow-up damage medyo mahuhuli. Nagkakaiba-iba ng mga pattern at target dito ang Team Philippines kung kaya naman makakaganti ng kill dito ang Team Malaysia. Philippines on the other hand, makakakuha ng sagot dito kay Elton. Pero hindi pa tapos yung clashes natin. Pati dito sa may bandang mid lane at purple buff mismo ng Team Philippines ay namumuo yung tensyon laban sa Malaysia. De La Cruz flicker out. AOG out muna para sa Malaysia. And with that, mukhang hindi pa rin tapos. Ra-round 2 pa ba sila dito, QWERTY? Mukhang hindi na muna. Hindi na muna, pipigilan na muna ng Malaysia ang kanilang tigil. Same with Team Philippines. Actually, nakuha natin yung turtle. Ang kaso lang, na hindi natin napansin na kaya palang mag-burst down ng Malaysia kung sino yung nasa harapan nila. And sobrang ganda rin actually ng rotation na ginawa ni Elton kanina. Lalong-lalo na nung nahuli niya si Nepomuceno. Isa-isang nag-fall off, nag-crumble yung composition ng mga kapwa natin Pinoy. Pero that is okay. Nakita natin na pinaramdam pa rin nila sa MY na hindi pwede basta-basta nyo kami mamain. Props din actually for MY na aside from getting kills, nakuha din nila yung purple buff ni Nepomuceno which is sobrang crucial para sa isang Hayabusa. So kahit papano, may equalize yung playing field. Pero ang hindi natin napapansin, si Soriano, hindi pa yan namamatay. Vinuya once again with a setup, sabay sayaw ni Soriano. May AOG na magagamit dito mula kay Yum, pero delikado na yata si Idrin na force yung kanyang flicker. Pero okay na yon para sa Pilipinas kasi nakuha nila ang buhay ni Hack. Lahat ng points na kailangan nilang tutukan na nagawa naman. Malaysia napansin na si Soriano kailangan bigyan. Pero at what cost? Kailangan nilang maging maingat. De La Cruz on the other hand, as a great punish para dito sa Malaysia. Pero may iba palang plano doon sila na Nepomuceno. It's going to be another turtle na masasecure. Big objective para sa Team Philippines. Soriano napapaligiran. Makakasalubong din sila Idrin. Nalatag man yung Zaman Force. Pero lima yung humahabol sa kanya na pa-flicker out. Yung Crimson Lina, abot pa. Counter. Yung Mountain Shocker, lahat kinumit sa kanya. Kaya naman yung counter thing with the Throne of Ruin para kay Vinuya. Hazik is falling down. RWL para dito kay Pabico. Humahabol sila. Saan kayo pupunta? Mananali sila dito si Vinuya with a double kill. Namatay man si Nepomuceno. Pero triple kill na dito si Vinuya. Naiiwan na dito yung dalawang miyembro ng Team Malaysia. Idrin at Elton ay nandito lumalaban. Napakakunap. Pero hindi sila tatantanan dito nila Vinuya na ngayon ay tila ba magpo-focus din sa kung ano man yung mga nakuha na nila. Sabi nila, focusan tayo sa goal. Masyado tayong maasim. Pero all in all, bawing-bawi doon yung mga nakuhang kills si Vinuya. Grabe yung kakunatan na meron dito itong si PHI Vinuya. Sobrang commendable actually nung pag-chase ng Malaysia kay Soriano. Nakuha nila yung pick-off. Nakita natin, napakahaba na nung mga teamfight. Pero wait lang, sa baba may 1v1. Napilitan tuloy lumayo si Elton. Kasi nga naman, masakit na rin si Soriano. So dahil dun sa mga nangyayaring teamfights, nakikita natin yung palitan ng sapakan, pinaparamdam ng Malaysia na kaya nilang sabayan ang mga kapwa natin Pilipino. Pero ang kapwa natin mga Pilipino, hindi yan basta-basta umaatras sa laban. Kaya ngayon, pinaparamdam din nila na sila yung co-control. Ito na yung 4-man rotation. 3 miyembro ang nakita nilang nandito sa baba mula sa MY. Napabravest fighter na lang si Elton. Pero ang target pala si Hazik dun sa likuran. Inultihan pa
ni Binuya. Pero mamamatay si Nepomuceno, pero okay lang yata yun para sa kanila. Si Indri naman dun sa may bandang likuran. Sinozone out dito ang 4 na miyembro ng Pilipinas. Pero parang okay lang, Binuya pumasok dun. Sa likod din, nakita si Hak. Masyado lang magulo yung laban at nagkakawatak-watak na to para sa dalawang koponan. So kahit paano, magiging equal lang pala, pero papasok na naman dito yung Lapu-Lapu. Okay, atras sa bante yung mga napangyayari dito. Pero QWERTY, isa lang ang nasusunod at kanina consistent na nangyayari pa rin. Si Binuya na hindi pinapalapit si Hak sa sarili niya mga kakampi. Kita mo parang nagkakagulo sila Soriano, dumating din sa point na nag-conceal na rin doon sila Hazik. Pero all in all, hindi masyado napakinabangan ng Malaysia yung nagagawa rin ng tatlo na humahabol sa members ng Pilipinas kasi nga yung isa sa main damage dealer din ng Malaysia hindi makalapit dahil sa pinaggagawa dito ni Binuya. Now, 9 minutes into the game, may Lord na nga pala at isa to sa pwedeng bakuran ng Malaysia pero mababakuran mo ba talaga yung mga ganitong klase objectives kung Pilipinas ang kakalaban mo, 'di ba? Kasi ito yung playing ground nila. Ito yung pinaka-favorite spot nila. Yung mga ganitong mga Lord dances, yung mga Lord shakedowns na ganito na nangungunan naman si Binuya, nakaabang kung sakali yung Doom Waltz niya dito, may madadali ba ng slow? Grabe din. Yung mga Void Blast and Void Crystal dito ni Pabico, habang si Nepomuceno hindi pa siya nagpapakita sa mapa. Ayan na, nagpakita na, nag-clear doon sa gitna. Si Visiro, si De La Cruz, pati si Soriano, sabay pasok ulit ni Nepomuceno. Gamit lang ng mga paunti-unting resources pero nakakita si Binuya ng target. Si Idrin pero alam niyang hindi dyan mag-all in. Nag-flicker in, bravest fighter si Elton at yung likuran niya naging target pero sasayaw na si Soriano. Nandun pa sa loob ng real world manipulation. Mukhang delikado kayo ngayon, MY. Hindi nyo basta-basta dapat labanan ng Pilipinas kapag walang Pinoy na nagbubuhat sa inyo at mag-isa na lang si Hazik. Mag-isa na lang si Hasik pero si Binuya ang maghahasik ng lagim dito kontra sa MY. Isa na lang ang natitira dito sa Malaysia. Kinakailangan niya nang umuwi samantalang ang mga Pinoy na ipanalo lahat ng laban. Grabe! And that is an unofficial wipeout kasi umabot na eh. Yung death timer rin kayo pero makukonsidera pa rin natin na lahat ng members ng Team Malaysia ay natantusan ng Team Philippines. And with that, nakikita talaga natin kung ano nga ba yung nabibring sa table. Hindi na nga lamesa sa buffet dito ni Sanford! Ni Binuya nga pala! Yung Throne of Ruin na naman na makakahuli ng mga members ng Team Malaysia at ngayon for Team Philippines. Mukhang libre rin sila makakaabate sa may bandang gitna. Sisimutin pa ni Soriano yung mga natitirang members dito for Malaysia, and it's up to Hazik and Elton to defend for their base dito, QWERTY. Kakatok na ang bansang Pilipinas. Sa Malaysia ngayon, papasok na naman si Elton. Makukuha niya yung buhay ni Binuya. Yes sir, makakadepensa sila ng bahagya pero hindi nila mapipigilan ang rumaragasang Pilipinas sa pagmarcha papasok sa kanilang base. Pabico still alive pero kahit papano successful pa rin sa pagdepensa dito ang Malaysia. May flying clouds, nandun yung Ugi Shadow Kill, magaling kay Nepomuceno pero enough damage sa output niya para makapagsak na naman kahit yung pinakamakunat pa ng team ng Malaysia. Ngayon, iba bang tore ang pwedeng punteryahin ng mga kapwa natin Pinoy ngayon? May AOG pang ginamit pero tila ba gigil na gigil talaga ang Young Goat dito sa baba. Minamata na nila yung first seed, yung first game. Gusto nang tapusin to ng Pilipinas pero tinatry pa rin tumipensa ng Malaysia. Ang kaso nga lang hindi nila mapipigilan ang lakas ng Pinas. May mga minions na parating, ino-all in ng Malaysia. Ang kaso nga lang hindi nila tayo kaya. Pilipinas lang malakas para sa Game 1. Isang matatag na panalo na naman para sa Team